Moses Moses ni Rogelio Sicat, ibinuod ni Eric O. Carino. Pinag-uusapan ng magkapatid na Ana at Regina Calderon ang tungkol sa kalagayan ni Aida na ginahasa ng anak ng isang politiko. Nasa gayon silang pagkukwentuhan nang tumambad sa pintuan ng kanilang apartment ang alkalde at ang konsehal. Naparoon sila upang magdiskargo. Pinakausapan nila si Regina na iurong niya ang kasong isinampa laban sa anak ng alkalde at upang ihingi ng tawad ang ginawa nito sa kanyang anak. Dahil isang malaking kaabalahan di umano ang ginawa ng anak ng alkalde kay Aida, tinangka ng alkalde na ayusin na lamang ito sa labas ng husgado ayon na rin sa rekomendasyon ng kumpare niyang si Judge Joaquin. Sinubok niyang ipang-areglo sa kaso ang 10,000 piso. Tinanggihan naman ito ni Regina at naging mainit ang pagtatalo ng magkabilang panig. Nanindigan pa rin si Regina na itutuloy niya ang kaso laban sa anak ng alkalde at ihahanap niya ng hustisya ang sinapit ng kanyang dalaga. Hinamon naman siya ng alkalde at binantaan si Regina na mapupunta lamang sa wala ang kanyang ipinaglalaban. Pagkatapos sumibad ang sasakyang kinalululanan ng dalawang bisita, ay napaupo si Regina sa isang tabi. Tumayo sa harapan niya ang panganay na anak na si Tony. Nakiusap ang kanyang anak na iurong na lamang ang demanda. Naniniwala siya na mapupunta lamang sa wala ang kasong iyon. Subalit nanindigang muli si Regina na lalaban siya kahit na ipanlalaban niya ang sarili niyang kuko sa malalaking bato. Naputol na lamang ang pagtatalo ng mag-ina nang mapansin nilang pababa ng hagdan si Aida. Doon lamang niya naalalang magpabili ng gamot sa butika para sa dalaga. Si Tony ang lumabas ng bahay upang bumili ng gamot. Pagkaalis ng binata ay siya namang paglapit ni Ben na takot na takot. Ipinagtapat nito sa ina na bitbit ni Tony sa kanyang paglabas ang isang baril. Labis pang nabahala si Regina nang ipagtapat ng bunsong gabi-gabing lumalabas ng bahay si Tony para hanapin ang anak ng alkalde. At upang saglit na mapanatag ang kalooban ni Regina ay pinagpahinga muna siya ni Ana. Naalimpungatan lamang siya nang marinig ang tunog mula sa nabasag na bote ng gamot na natabig ni Aida. Dali-dali namang lumapit si Regina sa kinaroroonan ng anak. Nilinis niya ang nagkalat na bubog sa sahig. Sinabi ni Aida sa kanyang ina na labis ang kanyang paghanga sa kanyang kuya Tony. Ngunit katulad ni Regina, nababahala rin siya sa kanyang kuya. Umaga na noon at naiwang mag-isa si Regina, samantalang namamalikmata siyang nakatingin sa pinto nang dumating ang isang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Takot na sumibad sa loob ng bahay si Tony. Ipinagiganti niya ang sinapit ni Aida sa anak ng alkalde. Pinatay niya ito. Hindi pa man napipigil ni Regina ang plano ng anak na tumakas, ay dumating na ang pulis kasama ang alkalde. Pinasusuko siya sa batas. Maluwag naman siyang isinuko ni Regina sa kanila, subalit pinagtulungan nilang saktan ang walang kalaban-labang si Tony. Mabilis na inagaw ni Regina ang sandata ng isang pulis at ipinambaril niya ito sa kawawang anak. Makalawang makapagpapaputok si Regina at bago pa man maagaw ng pulis ang baril, ay bumagsak na si Tony.